Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2471. Nagpakawala ng tawa si Dax bago humakbang patungo kay Natalie at sinabing, binabati kita kay Queen Natalie. Si Chester din, ay ngumiti bilang sagot at sinabi, Queen Natalie, ang magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkawala mula sa mga naunang laban. Ipaayos natin ang mga sugatan bago sumulong sa karagdagang talakayan. Ngumiti ng mahina si Natalie at tumango bilang pagsang-ayon. Ay clear ang patlang. Bumaling si Chester sa mga sundalo sa paligid niya at umorder. Maya-maya pa, parang may naalala siya. Hinawakan niya ang braso ni Dax at sinabing, siguro ano ang nangyari pagkatapos na umalis si Daryl upang habulin si Donahue? Hayaan natin sila at alamin. Si Donahue ay naubos ang karamihan ng kanyang panloob na lakas na sumusubok na makatakas, hindi siya sigurado kay Daryl para sigurado. Si Dax ay nagmura at naiinis ngunit agad na tumingin ng nasa sabik habang sinabi niya, kahit na mas kasiya siya kung kaming tatlo ay maaaring nandoon sa parehong oras para sa pagkamatay ni Donahue, ang kanyang tinig ay nawala habang ang dalawa ay nagsimulang magtungo patungo sa wild deserted direksyon ng lihim na rehiyon. Sa larangan ng digmaan, nagtatrabaho ang mga hukbo upang malinis ang bukid sa ilalim ng utos ni na Quincy, Yvette at ilang iba pa. Hindi masyadong malayo sa kanila, isang tao ang lumabas at nagtungo sa mga kampo ng siyam na kontinente. Si Zhang Ju na ang gumagalaw, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim ng mga iskema at kalupitan. Mula nang sumuko siya kay Daryl, hindi pa tinanggap ni Zhang Ju ang kanyang kapalaran. Sinubukan niyang humingi ng tulong mula sa kanyang alagad na si Aria upang kunin ang gamot na gamot para sa Heaven Cult Elixir mula kay Daryl, ngunit hindi nagtagumpay si Aria sa kabila ng pagtatangka ng maraming beses. Si Zhang Ju ay hindi maaaring maging mas nabigo sa kanyang sitwasyon, ngunit sa sandaling nakita niya na kinuha ni Natalie ang kontrol sa tribo ng Raksasa at ang magkabilang panig ay tumigil sa apoy, napagtanto niya na ito ang kanyang pagkakataon na makalusot sa tent ni Daryl kapag ang iba pa abala sa pag-clear sa bukid. Makalipas ang ilang minuto, matagumpay na nakapasok si Zhang Ju sa tent ni Daryl nang hindi naghihinala. Binaliktad niya ang bawat sulok at sinisiyasat ng mabuti ang lahat, at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang pares ng mga bote na naglalaman ng mga elixir na ginawa ni Daryl. Kaagad, si Zhang Ju ay nabalot ng tuwa. Bagaman ang paghahanap ng panunaw para sa Heaven Cult Elixir ay maaaring maging mahirap na isinasaalang-alang na mayroong higit sa 100 mga uri ng elixir sa loob ng mga lalagyan, tiwala si Zhang Ju na sa kanyang kadalubhasaan sa Art of Elixirs. Hindi magtatagal bago niya ito maisip. Maghintay ka lang, Daryl Darby. Ako, si Zhang Ju, ay babangon sa kapangyarihan muli balang araw. Si Zhang Ju na nagmamaktol sa sarili na may masasamang mga mata habang siya ay lumingon at lumakad palayo sa mga kampo, nawala sa kakahuyan sa isang kisap mata. Samantala, sa kabilang banda ang hangin ay kumikislot ng galit sa mga tainga ni Daryl, habang sinubukan niyang pabagalin ang kanyang pagkahulog sa pamamagitan ng patuloy na pagsaksak sa langit na halberd sa mga dingding ng bangin, ngunit sa kanyang panloob na enerhiya na pinatuyo, siya ay dahan-daang nagsimulang mawala ng lakas. Pabilis ng pabilis ang pagbagsak ng kanyang katawan sa segundo at habang nakatingin si Daryl, laking gulat niya nang makahanap ng isang makitid na lambak sa pinakailalim ng bangin. Ang parehong mga dulo ng lambak ay tila lumawak ng walang katiyakan. Habang siya ay kalahating daan patungo sa taglagas, nakita ni Daryl ang berdeng mga laso na halaman na sumaklaw sa buong lambak. Nang makita na malapit na siyang hamampas sa lupa, nagmura si Daryl sa loob at dali-dali na pinakawalan si Rocky mula sa enchanted na pouch ng hayop. Kasabay ng isang dagandong, si Rocky ay lumitaw mula sa manipis na hangin at nagsimo. Lang bumaba, pinitik ang mga pakpak nito kasama si Daryl sa likuran nito. Sa kasamaang palad, ang pakiramdam ng balanse ni Rocky ay naapektuhan pa rin sa sandaling sila ay singilin sa laso na ulap. Bam! Kahit papaano ay nagawa ni Daryl na lumayo sa isang distansya sa pagtatangkang kanselahin ang epekto ng pagkahulog ngunit kahit na, natapos niya ang pagduran ng dugo dahil sa matinding pinsala na nakuha niya. Si Rocky naman ay hindi nasaktan sa epekto.
Pagkaangkla mismo nito, sumugod si Rocky sa tagiliran ni Daryl upang suriin siya. Huminga ng malalim si Daryl upang may steady ang sarili bago tumingin sa paligid. Nagulat siya, ang buong lugar ay natakpan ng mga puno na tila nandoon sa loob ng daang-daan o libu-libong taon. Ang bawat puno ay lumaki sa napakalaking sukat na tatagal ng higit sa 100 tao upang ganap na mapalibot ang katawan nito. Bukod dito, ang mga dahon ay madilim na berde ang kulay, malamang na dahil sa matagal na pagkakalantad sa lason na ulap. Nalalaman ni Daryl na likas na lason ang bawat solong dahon sa mga sinaunang punong ito. Ngunit dahil ipinanganak siyang may kaligtasan laban sa lahat ng lason, hindi niya alintana ang kanyang sarili dito. Kabanata 2472. Ang kabilang panig ng slope ay puno ng mga yungib na may iba't ibang laki. Ang lason na ulap ay nagtagal sa paligid ng mga ito, na ginagawang mahirap upang tansyahin ang kailaliman ng mga yungib. Naturally, walang balak si Daryl na talagang tumingin sa paligid ng mga yungib. Sa pag-ubos ng kanyang panloob na enerhiya, ang tanging bagay na dapat niyang gawin ay ang magnilay para sa paggaling. Umupo si Daryl na nakakross ang paa at naghahanda na magsaka kapag may naalala siya. Tumingin siya sa paligid at napagtanto na ang Donahue ay wala kahit saan. Baka buhay pa siya ay nagtaka. Iuutos na niya kay Rocky na manatiling alerto sa mga nakapaligid, nang marinig niya ang mga hindi kasiya siyang ingay na hindi katulad ng anupaman. Galing ito sa yungib sa likuran niya. Ang puso ni Daryl ay agad na lumubog nang malaman niya kung ano ito. Ito ay isang tunog na hindi makakalimutan ni Daryl. Dahil hindi pa masyadong matagal, nakatagpo siya ng isang naglalakihang sawa sa tuktok ng bangin na gumawa ng eksaktong parehong mga ingay. Umungal, tila naramdaman ni Rocky na may paparating ding mapanganib. Nagpakawala ito ng isang mabangis na dagandong habang nakatuon ang pansin nito sa direksyon ng yungib. Dali-daling tumayo si Daryl at hinigpitan ang hawak sa Heavenly Halberd. Tumagal ito ng hindi kukulangan sa 1 segundo bago niya makita ang malinaw na paningin ng sitwasyon. Naramdaman niya ang paghinto ng kanyang puso ng isang split moment habang gumagaling siya sa loob. Ang daming ito 12-dosenang mga naglalakihang python ay mabilis na nakalusot palabas ng yungib. Ang kanilang mga laki ay maihahambing sa nakita ni Daryl kanina kahit na ang pinakamaliit na kasingkapal ng diameter ng isang mangkok. Lahat sila ay natakpan ng mga itim na kaliskis at parang pareho ng species sa naunang isa. Sa sandaling makita ng mga sawa si Daryl, lumakas ang nakakatakot na hudyat habang sila ay sumugod patungo sa kanya, ni hindi man lang natakot ng pagkakaroon ni Rocky. Si Rocky ay naglabas ng isang nakakabinging dagandong at atakihin ng walang pag-aatubili. Kaagad, nahuli ito sa pagitan ng may-sensing laban sa mga naglalakihang python. Si Daryl ay nanood ng labis na pagkamangha at pagkabigo habang iniisip niya, kung hindi ko lang ginugol ang karamihan ng aking panloob na lakas, mapangasiwaan ko ang mga bagay na ito nang madali na masira ang ilang mga bug. Salamat sa Diyos mayroon pa rin akong Rocky na enchanted na hayop. Tulad ng pagginhawa ni Daryl sa pag-iisip na magkaroon ng isang maaasahang kasosyo, isang malakas na presensya ang sumalakay sa kanyang puwang mula sa likuran ng asol. Naisip ni Daryl na maaaring isa pang sawa ito ngunit natigilan ng hingal ng tumalikod upang makahanap ng isang itim na tigre. Ang itim na tigre ay higit sa 3 metro ang haba. Hindi lamang ito napakabilis ngunit ang lakas nito ay nireranggo hanggang sa antas ng 5 Marshall Saint. Ang unang gigantic pythons at ngayon ay isang tigre. Ganap na nabalisa sa sitwasyon, nagmura si Daryl habang siya ay umikot patungo sa tigre na may mahigpit na pagkakahawak sa Heavenly Halberd. Tumagal ng ilang minuto bago siya tuluyang nakakuha ng pagkakataon na manalo. Diniretso niya ang Heavenly Halberd patungo sa tiyan ng tigre at tumusok. Kahit na namamatay ito sa dugo na dumadaloy mula sa sugat nito, ang tigre ay nanatiling masama at sinaktan, ang mga kuko nito bago pa man makuha ang huling hininga, na dumarating ang 3 malalalim na marka ng claw sa kanang pisngi ni Daryl. Sa kabilang panig, tinapos ni Rocky ang laban sa 12-dosenang mga naglalakihang pythons, walang sinuman ang naiwasan mula sa matalas na mga kuko at pangil nito. Kitang-kita ng hina si Rocky ng mga sugat na nakuha mula sa laban at sa makapal na lason na ulap sa paligid nila. Halos hindi na nito masuportahan ang napakalaking katawan nito.
Pinag-alaga ni Daryl ang napakalaking ulo ni Rocky nang may simpatiya at ibinalik ito sa enchanted na pouch ng hayop. Ang enchanted na hayop na lagayan ay nakakonekta sa isang nakahiwalay na sukat kung saan maaaring magpahinga si Rocky nang hindi patuloy na hininga ang lason na ulap. Sa sandaling ligtas si Rocky sa enchanted na pouch ng hayop, huminga ng malalim si Daryl at bahagyang nag-ayos sa mga sugat sa pisngi. Pagkatapos ay sumulong siya ng mahigpit ang hawak sa Heavenly Halberd. Damn it! Anong uri ng lugar ito matapos ang paglibot sa paligid para sa isang hindi kilalang tagal ng panahon, natagpuan ni Daryl ang kanyang sarili na lubos na walang alam. Ang lambak ay napakalawak na may mga makakapal na kagubatan hanggang sa nakikita ng mga mata, hindi mabilang na mga hayop ang nagkukubli sa anino na naghihintay na sumabog. Kabanata 2473. Hindi masabi ang direksyon sa nakakalason na fog na humahadlang sa kanyang pagtingin, nadama ni Daryl na mas walang magawa kaysa dati. Ang hindi niya namalayan sa oras na iyon ay natrap siya sa pinakamapanganib na lugar ng Wild Deserted Secret Region, na pinangalan ng Valley of Death ng tribo ng Raksasa. Ang lambak ng kamatayan ay umabot sa isang kabuoang distansya na higit sa 1,000 milya, na may panganib na nagkukubli sa bawat sulok ng malupit na kapaligiran. Kahit na ang pinakamatapang na mandirigma ng tribo ng Raksasa ay hindi maglakas loob na pumasok ng walang ingat sa lugar. Hindi alam ni Daryl na inilagay siya bago ang pinakamahirap na pagsubok sa likas na katangian. Nawawalan ng oras, hindi nalalaman ni Daryl na lumibot sa lambak ng higit sa 3 araw. Sa 3 araw na iyon, nadatnan niya ang katawan ni Donahue, na deformed at nabubulok ng lason na ulap. Ang kanyang skybreaking axe ay hindi matatagpuan, posibleng kinuha ng ilang mga hayop na ligaw. Walang pakialam si Daryl sa kanyang mga natuklasan. Ang nais lang niya ay hanapin ang napakalaking python na nilamon ang Dragon Ball at lumabas, ngunit ang lambak ng kamatayan ay napakalawak at may hindi mabilang na mabisyo na mga hayop at mga naglalakihang python sa bawat pagliko. Ito ay tulad ng pagsubok na makahanap ng karayom sa isang haystack. Marahil dahil sa kapaligiran at nakakalason na fog, ang paggaling ng panloob na enerhiya ng Daryl ay lubos na mabagal. Si Daryl ay nakaramdam ng pagkabalisa noong unang ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang maging bihasa sa kanyang estado. Lumipad ang oras at lumipas ang 3 taon. Sa 3 taong iyon, ang 9 na kontinente ay naipanumbalik ng payapa at ang mga tao ay bumalik sa kanilang maayos na buhay. Ang tribo ng Raksasa ay nakakuha ng karapatang manirahan sa isang lugar na malapit sa mga hangganan ng 9 na kontinente, sa pamamagitan ng negosasyon at naayos na sa kapayapaan kasama ang 9 na kontinente mula pa noon. Kasabay ng kaunlaran at kaunlaran, marami ang nagsimulang makipagsapal. Laren sa Wild Deserted Secret Region upang malaman ang higit patungkol sa mahiwagang lugar. Tulad ng mga byproduct ng trend, lumitaw ang mga natatanging trabaho na magkakaiba sa likas mula sa mga sekta tulad ng mga mersenaryong grupo, mga mangangaso ng biyaya, at iba't ibang mga paglalakbay. Samantala, sa kagubatan timog kanluran hanggang sa lambak ng kamatayan. Tahimik na naupo si Daryl na nakapatong ang mga paa sa isang pansamantalang kubo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata sa isang mahabang buntong hininga. 3 taon na ang nakalilipas mula nang siya ay mahulog sa lambak ng kamatayan. Ganap na nakuha niya ang kanyang lakas hindi nagtagal matapos ang pagkahulog, ngunit pinili niyang manatili sa likod sa paghahanap ng Dragon Ball. Sa unang 3 buwan ng pagkulong dito, napagtagumpayan niya ang isang mandirigma ng Raksasa, na nagkamali sa paglalakad sa lugar at nalaman na ang tribo ng Raksasa at ang 9 na mga kontinente ay naabot ang isang truce. Sa wakas ay pinagaan ng balita kay Daryl mula sa pag-aalala at pasanin sa kanyang puso. Naturally, napangasiwaan ni Daryl ang buong lugar ng lambak ng kamatayan sa loob ng 3 taong ito at natutunan ang halos lahat ng nalalaman tungkol dito. Panahon na upang umuwi, naisip niya, habang papalabas sa kubo at nakatingin sa langit. Sinubukan niyang hanapin ang napakalaking python na nilamon muli ang Dragon Ball sa nakaraang ilang linggo ngunit wala pa ring gantimpala. Alam ni Daryl na hindi na siya maaaring manatili pa. Maaaring maging mahalaga ang bola ng dragon, ngunit walang ihinahambing sa muling pagsasama sa kanyang pamilya. Sa wakas ay nagpasya ng kanyang isip, si Daryl ay lumabas sa kubo at nagsimulang lumabas sa lambak ng kamatayan. Hindi siya nakakalayo pa kanina ay napatigil ng tunog ng mga yabag papalapit.
Sumimangot si Daryl habang nakatingin siya, at nagulat siya nang makahanap siya ng mahigit 100 tao na maingat na patungo sa lalim ng lambak ng kamatayan. Dala-dala ng mga manlalakbay ang mga kagamitan sa camping. Ang bawat isa sa kanila ay malakas, nireranggo sa mga antas ng martial saint. Sa gitna nila ay isang babaeng nakasuot ng isang pulang mahabang katad na jacket, na may isang kaakit-akit na figure at ligaw na magagandang mga tampok na walang taong mapipigilan ang kanilang mga mata. Hindi siya maaaring lumampas sa 25 taong gulang. Hindi mapigilan ni Daryl na pag-aralan ang babae at laking gulat niya nang makalapit siya upang moari na ang kanyang kapangyarihan ay nasa ranggo ng antas unong Martial Emperor. Ang pag-unlad ba ng paglilinang sa siyam na mga kontinente ay totoong umunlad hanggang sa ganitong lawak, para sa isang dalagitan na nasa edad 20s upang maabot ang antas ng isang Martial Emperor. Noon nang makita ng mga manlalakbay na iyon si Daryl at pinalibutan siya. Siya ba ay mula sa tribo ng Raksasa? Bakit siya mukhang isang lungga? Tinignan nila pataas at pababa si Daryl na may pagkasuklam sa kanilang mga mukha. Ang babaeng nangunguna sa pagdiriwang, bagaman, ay tila naging mausisa sa hitsura ni Daryl. Hindi mapigilan ni Daryl na makaramdam ng konting insulto sa kanilang mga komento. Kahit na hindi siya nakapagtalo sa sandaling napagtanto niya kung paano siya dapat magmukha. Siya ay nanatili sa lambak ng kamatayan ng higit sa 3 taon ngayon. Ang kanyang mga damit ay nawasak matagal na dahil sa lason na ulap, kaya't nagpatuloy siya at gumawa ng kanyang mga damit mula sa balat ng hayop. Sa paghusga mula sa kanyang pananaw at mga peklat sa kanyang mukha, hindi nakapagtataka na siya ay mukhang isang ganid sa mga taong ito. Kabanata 2474. Hoy ikaw! Ang nangungunang babae ay hinarap si Daryl at tinanong, sino ka? Ang babae ay nagpunta sa pangalang Lillian Willis, at pinuno ng Bloodthorn Mercenary Team. Mula pa nang maitatag ang isang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng tribo ng Raksasa at ang siyam na kontinente, ang lahat ay bumalik sa normal. Ang mga kontinente ay nakikipagtulo, ngan sa isa't isa ng maayos, na nagbunga ng kaunlaran at paglago. Kasabay ng mabilis na pag-unlad, marami ang nagsimulang ilipat ang kanilang interes tungo sa walang hangganan na mga potensyal ng hindi maunlad, ngunit malawak na rehiyong lihim na desertado. Ang kapaligiran ng Wild Deserted Secret Region ay palagi nang natatahan, na ginagawang mahirap para sa sinumang lumakad dito. Kahit na ang tribo ng Raksasa ay nakaligtas sa nasabing matitigas na kapaligiran, desperado pa rin silang tumawid sa Chaotic Mountain Range at bumalik sa siyam na kontinente. Iyon lamang ang sapat na katibayan kung gaano kakilakilabot ang lugar. Habang ang kapaligiran ay maaaring mapanganib sa mga tao, ito ay tahanan ng mga hindi naiinip na mapagkukunan. Pinakamahalaga, ito ay lumikha ng perpektong kanlungan para sa hindi mabilang na mga hayop na higit, sa lahat ay anak ng ilan sa mga kasumpa-sumpa na sinaunang mga halimaw tulad ng 3 ulo na sawa ng dugo at ng Underworld Black Tiger. Ang pagkakaroon upang makaligtas sa ganoong mapangahas na tirahan, ang mga hayop na naninirahan sa lugar ay mas malakas kaysa sa mga natagpuan sa siyam na kontinente, at sa makatuwid nagtataglay ng mas malinis na mga panloob na core. Karaniwang kaalaman na ang mga enchanted na panloob na core ng mga hayop ay hindi kapani-paniwalang epektibo bilang isang tagasunod para sa kapangyarihan ng mga magsasaka, at maibebenta sa napakataas na presyo sa mga auction o mga black market. Sa nasabing iyon, hindi mabilang na mga magsasaka mula sa buong siyam na mga kontinente ang nagkakasama, na bumubuo ng iba't ibang mga samahan na naglalayong makipagsapalaran sa Wild Deserted Secret Region at upang manghuli ng mga hayop para sa kanilang panloob na core. Ang ilan ay maaaring magpasya na ubusin ang panloob na mga core ng kanilang sarili upang mapalakas, samantalang ang ilan ay maaaring ibenta sa itim na merkado upang makakuha ng mas malaking kita. Ang Bloodthorn Mercenary Team na pinamunuan ni Lillian ay kabilang sa huli. Ako wala ng ulo si Daryl sa ulo sa tanong ni Lillian bago ngumiti ng ngiti. Ako ay mula sa siyam na kontinente, nagpunta dito upang manghuli. Sinadya ni Daryl na itago ang kanyang lakas habang nagsasalita, nakikita na mas makabubuti para sa mga tao na hindi matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Manghuli ang mga kalalakihan na nakatayo sa likuran ni Lillian ay hindi mapigil ang kanilang pagtawa sa inaangkin. Tingnan mo ang iyong suot, mas may katuturan kung sasabihin mong narito ka bilang mga ng hayop. Haha grabe, kahit sino ay maaaring manghuli sa mga araw na ito.
Hindi makapaniwala. Totoo nga, para bang ang mga taong ito ay masyadong tanga upang maunawaan ang mga kahihinatnan. Biniro ng mga kalalakihan si Daryl na may labis na pagkasuklam. Kamakailan lamang, parami ng mga partido mula sa 9 na kontinente ang naipadala sa Wild Deserted Secret Region. Bukod sa mga mersenaryong organisasyon at adventurist, marami ang nag-iisa na nagsisikap na pagsamantalahan ang anumang mapagkukunan na mahahanap nila. Gayunpaman, ang gamit ni Daryl ay masyadong crudo para sa kanya upang maging kompetisyon sa mga kalalakihan. Naturally, walang pakialam si Daryl sa mga panlalait. Ngumiti siya ng walang salita, bago direktang pagsasalita kay Lillian, "Kung nandito kayo upang siyasatin ang lambak ng kamatayan, payuhan ko ang pag-iingat." Ang Black Sand Pythons ay aktibo sa 2 araw na ito. Matapos ang paggastos ng higit sa 3 taon sa Valley of Death, alam na ni Daryl ang lugar tulad ng likuran ng kanyang kamay. Ang Black Sand Pythons ay tiyak na ang mga nasagasaan niya nang una siyang dumating. Ang mga ito ay labis na masigla at sa sandaling lumaki sila sa laki ng makapal ng radius ng isang mangkok, bubuo sila ng lakas na katumbas ng antas ng Marshal Saint at maaaring maging isang hamon sa mga ordinaryong magsasaka. Isang lalaki na nakasuot ng itim na scarf sa leeg niya ang lumabas at humamak sa payo ni Daryl. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, narito kami upang manghuli ng mga itim na sand python. Hindi man kami pupunta dito kung hindi sila naging mas aktibo sa oras na ito ng taon." Mayabang na nagsalita ang lalaki na para bang nasa ilalim niya ang lahat. Nagpunta siya sa pangalang Otis Reed. Niranggo siya sa 5 antas ng Marshal Saint at itinalaga upang maging vice-pinuno ng Bloodthorn Mercenary Team. Hindi alintana ni Daryl ang kanyang mayabang na kilos at nagpas siyang huwag na siyang pansinin. Si Lillian naman ay kumunot noo sa hindi pag-aproba. "Otis, bantayan mo ang iyong bibig." Inska niya pataas at pababa si Daryl bago sabihin, "Kung paghusgahan mula sa sinabi mo kanina, parang pamilyar ka sa lugar." Tumango si Daryl bilang sagot. "Kung iyan ang kaso, maaari mo bang isaalang-alang ang aming gabay sa ngayon? Tayo ay talagang nasa isang desperadong pangangailangan ng isa." Naglakad palapit si Lillian habang ang mga mata ay nagniningning sa sobrang kaba. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Bloodthorn Mercenary Team ay tumuntong sa Wild Deserted Secret Region. Tulad ng iba pa, dumating silang umaasa na manghuli ng ilan sa mga hayop, upang makuha ang kanilang panloob na core upang mapalakas ang kanilang sariling mga kapangyarihan at marahil, gumawa ng kita sa pamamagitan ng pagbebenta ng natitira. Si Lillian ay maaaring mayabang sa kanyang posisyon bilang pinuno, ngunit pa rin, alam niya ang peligro ng pakikipagsapalaran sa hindi alam. Si Daryl ay tila isang perpektong kandidato para sa isang gabay at maaaring gawing mas madali ang mga bagay. Nag-atubili si Daryl sa mungkahi. Papauwi na siya sa 9 na kontinente, ilang minuto lamang ang nakakaraan, hindi niya marahil ekstrang ang oras na maging gabay nila. Kabanata 2475. Huwag kang mag-alala, kailangan mo lang manguna. Sisiguraduhin kung makakatanggap ka ng naaangkop na halaga ng komisyon sa sandaling tapos na tayo sa pangangaso sa mga itim na sand python, nagmamadaling dagdag ni Lillian, napansin ang kanyang pag-aalangan. Nakikita ang sinseridad ng kanyang ekspresyon, walang puso si Daryl na tumanggi at tumango. "Sige, pinuno," sigaw ni Otis. Ang taong ito ay malinaw naman walang silbi. Paano siya maaaring humantong sa daan para sa atin? Marahil tatakbo siya bago pa man magpakita ang Black Sand Pythons. Tingnan mo lang ang suot niya. Ano kaya ang maaaring tulong niya? "We just go on our own," sabi ng iba habang tumango silang lahat bilang pagsang-ayon. Nakasimangot si Lillian sa mga komento ng kanyang mga nasasakupan, kitang-kita ang pagkagulo. "Ikaw ba ang namumuno o ako? Ang aking desisyon ay panghuli, isara mo ang iyong bibig," sabi ni Lillian sa isang matigas na tono. Nang makita na naiirita siya, pinigilan ni Otis at ng iba pa na sabihin ang anupaman, ngunit nagsulyap pa rin ng paghamak kay Daryl. Makalipas ang ilang minuto, ang grupo ay dahan-dahang nagsisimulang pumasok sa kaibuturan ng lambak ng kamatayan, kasunod sa pamumuno ni Daryl. Si Lillian at ang kanyang mga tauhan ay namangha at hindi mapakali sa parehong oras nang mailantad sila sa misteryosong domain na malinaw na napuno ng panganib sa unang pagkakataon. Kinuha ni Lillian ang tulan upang maglakad sa tabi ni Daryl at sinabi, "Nako, hindi ko pa rin alam ang iyong pangalan." "Darren Derby."
Huminto sandali si Daryl bago mahinahon ang pagtugon. Pumasok sa kanyang isipan ang pangalan ng hindi pinag-isipan ito. Kung sabagay, ito ay isang alias na ginagamit niya dati. Kung siya ay naging matapat, si Daryl ay naghihingalo upang ihayag ang kanyang totoong pagkakakilanlan, ngunit pinigilan sa wakas sa pagsasaalang-alang kung paano siya tumingin sa sandaling ito. Gaano kahihiyan para sa isang tao na malaman na ang lalaking mukhang isang pangkaraniwang pulubi ngayon talaga ang sikat na Daryl Darby. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar na natatakpan ng makamandag na hamog habang nagsasalita sila. Agad na tumigil si Daryl at lumingon kay Lillian at sa iba pa, sinusubukang babalaan sila. Pagkatapos ng lahat, maaaring linang makalampas si Daryl sa fog, ngunit sa mga taong ito ng Bloodthorn Mercenary Team na nireranggo sa antas ng Marshal Saint sa average, ang fog ay maaaring nakamamatay. May sasabihin pa sana siya, napahinto siya sa gulat nang makita niya ang ginagawa ni Lillian at ng iba pa. Ang bawat miyembro ay nagsimulang maghugot ng mga helmet mula sa kanilang mga backpack at isinuot ito. Hindi mapigilan ni Daryl na mapakawala ang isang tawa sa nakita. Tila ang siyam na mga kontinente ay totoong umunlad sa 3 taon na nawala siya, at ang teknolohiya ngayon ay naging isa na may paglilinang. Agad na napansin ni Daryl na ang mga helmet ay gawa sa mga natatanging materyales na hahawak laban sa makamandag na ulap. Kahit na, dapat nilang alalahanin ang tagal ng kanilang pananatili, kung sakaling ang kanilang mga helmet ay gumuho bago ang kinakaing unos na ulap. Tulad ng pag-aralan ni Daryl sa kanilang sitwasyon, si Lillian ay naglabas pa ng isa pang helmet at iniabot kay Daryl. Sinabi niya, isuot mo ito. Hinggil sa pag-aalala niya, si Daryl ay makakabagsak kahit na ihambing sa pinakamahina na miyembro ng kanilang grupo. Ngunit hindi niya alam na hindi niya kailangan ng helmet. Gayunpaman, tinanggap ito ni Daryl at isinuot ang helmet ng walang pag-aalangan. Tiyak na kapag naririnig ang mga kakaibang ingay mula sa mga puno sa unahan nila, isang black sand python ang lumitaw sa harap ng kanilang mga mata halos magkasabay. Ang sawa ay kasing kapal ng braso ng isang tao, ang lakas nito naranggo hanggang sa antas 5 antas ng Marshal Saint. Pumutok ang mga mata ni Lillian sa itsura at agad na iginuhit ang kanyang espada. Panay, babala ni Daryl, nag-aalala ang kanyang ekspresyon. Pamilyar na pamilyar si Daryl sa mga gawin ng Black Sand Pythons at alam niya na mayroong pugad sa isang lugar sa lugar na kinaroroonan nila. Iba't iba sa iba pang mga species ng pythons, ang Black Sand Pythons ay naninirahan sa mga pangkat at kapag ipinakita ang isa, kaya't ang iba ay dapat na hindi malayo sa likuran. Kabanata 2476. Pinipigilan ni Lillian ang kanyang pagnanasa na umatake, ngunit si Otis sa tabi niya ay hindi na nakatiis. Pinuno, walang alam ang imbecile na ito. Bakit mo siya pinapakinggan? Nagpalabas ng isang dagandong si Otis bago nag-charge gamit ang isang espada sa kamay. Ang iba pang mga miyembro ay nagsilip ng tingin sa bawat isa bago sumunod sa suit. Ang Black Sand Pythons ay nasa itaas na gitnang uri ng enchanted na mga hayop. Ang kanilang panloob na mga core ay isang kayamanan sa mga mata ng lahat ng mga nagtatanim at napakatanyag sa mga itim na merkado. Dumating sila dito sa paraang nag-iisang layunin ng pangangaso ng itim na sand pythons at ngayon na sa wakas ay nakita nila ang isa, paano nila marahil na hinayaan na madulas ang pagkakataon. Ano ang isang pangkat ng mga pag-uugali, isinumpa ni Daryl sa loob bago sumigaw patungo kay Lillian, hilingin sa iyong mga kalalakihan na manatiling alerto sa paligid. Ang Black Sand Pythons ay masayang-masaya. Hindi posible para sa isang gumala-gala ng mag-isa, dapat meron pa. Ano natigil ang puso ni Lillian sa gulat? Alam niya na ang panloob na mga core ng Black Sand Pythons ay mahalaga, ngunit wala siyang pahiwatig sa kanilang mga ugali sa lipunan. Lahat, ingat kayo, sigaw ni Lillian sa kanyang mga nasasakupan ngunit huli na ang huli. Si Otis at ang iba pang mga kasapi ay nagsimulang marinig ang nakakagulat na mga hirit mula sa kanilang paligid. Napalibutan sila ng Black Sand Python na nakita nila kanina. Kaagad, ang ilang mga itim na sand python ay nakalusot palabas ng gubat patungo sa mga kalalakihan sa hindi kapani-paniwalang bilis. Pinadyak ni Lillian ang kanyang mga paa sa pagkabigo at nagmamadaling lumapit sa kanyang mga kasama habang sumisigaw pabalik kay Daryl. Darren, manatili ka at mag-ingat. Ngumiti si Daryl sa babala nito. Hindi niya inisip na si Lillian ay magiging isang mapagmalasakit na tao na mag-aalala tungkol sa kaligtasan ng iba sa ilalim ng mga sea.
Sitwasyong ito, sumunod siya at nagtago sa likod ng puno, kunwaring takot. Para sa isang sandali, si Daryl ay may pagnanasa na magtungo at tumulong, ngunit sa pag-iisip na inilagay niya rito, mas naramdaman niya na dapat niyang pigilin ang paggawa nito. Ang mga kabataan sa kasalukuyan ay labis na walang ingat, dapat itong magturo sa kanila ng isang aralin, naisip niya. Si Lillian at ang iba pa ay nakipagtulungan sa isa't isa na nakaharap, laban sa kalahating dosenang mga python sa simula ngunit dahan-dahan silang nawawalan ng lakas. Pagkatapos ng lahat, ang Black Sand Pythons ay lumipat sa hindi kapani-paniwalang bilis at napakalakas kapag sila ay umatake sa kanilang mga buntot. Hindi na nag-atubili si Daryl nang makita ang paghihirap ng grupo. Pumili siya ng ilang mga bato mula sa lupa at inilabas ito gamit ang kanyang mga daliri. Bawat isa ay naglalaman ng kanyang panloob na lakas at lumipad sila sa bilis ng isang bala. Kaagad, ang mga bato ay konektado sa mga ulo ng itim na sand pythons na may kahangahangang katumpakan. Ang isa pang tampok ng black sand pythons na naiiba mula sa iba pang mga species ay habang ang mga mahinang punto ng iba pang mga uri ng pythons ay nakatago ng eksakto sa markang 7 pulgada sa kanilang mga katawan, ang mga mahihinang punto ng black sand pythons ay matatagpuan sa kanilang ulo. Nag-isip si Daryl tungkol sa pagiging lihim. Nang walang napansin, ang black sand pythons ay nanghina sa kanyang pag-atake at pagkatapos ay pinatay ni Lillian at ng iba pa ng madali. Sa sandaling makuha nila ang panloob na mga core mula sa kanilang biktima, ang buong Bloodthorn mercenary team ay nagsaya sa saya. Darren, tumalon si Lillian, ang kaguluhan na pinupuno ang kanyang mga maseselang tampok. Ang pangako ay pangako, tinulungan mo kaming hanapin ang black sand pythons, kaya maaari kang magkaroon ng panloob na core na ito, bilang isang gantimpala, sabi ni Lillian habang inaabot ang isang kamay upang mag-alok ng isa sa mga panloob na core. Noon ay biglang dumating sa pagitan nila si Otis at sumigaw, "Pinuno, bakit mo siya iniaalok ng panloob na core?" Natakot siya nagtatago sa malayo habang nakikipaglaban kami laban sa black sand pythons. Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang mag-angkin ng gantimpala kung hindi man siya nag-ambag? Oo, tumagal kami ng labis na pagsisikap upang sa wakas ay makuha ang aming mga kamay sa mga ito. Bakit siya kukuha bukod, hindi niya kami tinulungan upang mahanap ang itim na sand pythons? Nabangga lang natin sila ng natural. Pinuno, hindi namin kailangan ng sinumang walang silbi na ito, itapon lamang siya, sabi ng iba, lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Wala sa kanila ang nagtangkang itago ang paghamak sa kanilang mga mata. Bagaman pinapansin niya ang mga panlalait sa ngayon, dapat aminin ni Daryl na medyo naiirita siya sa puntong ito. Mapahamak kayong lahat, naisip niya, kung hindi dahil sa akin, ikaw ay nasa tiyan ng mga itim na sand python sa ngayon. Sinubukan ni Daryl ang makakaya upang manahimik. Sa kabilang banda, tila naging matatag si Lillian sa kanyang desisyon lahat kayong huminto. Tinutupad namin ang aming mga pangako. Bukod dito, binalaan ako ni Darren tungkol sa mga sawa, anito, na panganga sa kanyang mga tauhan. Kabanata 2477. Inabot ni Lillian ang panloob na core kay Daryl habang nagsasalita ito at kinuha ito ni Daryl ng walang pag-aalangan. Ang panloob na core ng isang itim na buhangin na python ay hindi nangangahulugang sa kanya, ngunit mas gugustuhin niyang hindi maghinala sa pamamagitan ng hindi pagtanggap nito dahil salungat ito sa sinabi niya kanina tungkol sa pagiging narito niya upang manghuli. Si Otis at ang iba pa ay nagalit ngunit sumuko na sa pagsabi ng anupaman. Darren, si Lillian ay nakatingin sa unahan sa isang makamandag na ulap at nagtanong, mayroon bang mas maraming mga pugad ng black sand pythons doon? Maaari mo bang pangunahan ang daan at dalhin kami ang ilang mga black sand pythons ay halos hindi malapit sa nilalayon ni Lillian na makamit sa pamamaril na ito. Ano ginamit ng kanyang kawalang kabuluhan, huminto si Daryl at naisip ang sarili. Ang mga taong ito ay talagang hindi takot sa kamatayan. Ang mas malalim na makarating sila sa Valley of Death, mas mapanganib ito. Bukod sa black sand pythons, maraming mga nakakakilabot na hayop sa unahan na napakalakas upang makitungo, lalo na isinasaalang-alang ang mga kakayahan ng crew na ito. Oo naman, ngunit muling pag-uusapan natin ang komisyon. Kukuha ako ng 30% ng mga panloob na core ng subalit maraming mga hayop na pinamamahalaan mong pumatay mula ngayon, o hindi ito pakikitungo, determinadong sinabi ni Daryl.
Alam niyang hindi sila makikinig kung sasabihin niya sa kanila ang totoo. Napagpasyahan niya na mas magiging epektibo ang simpleng pagtaas ng komisyon upang sumuko sila. Halos kaagad, ang mga kalalakihan ay tila basesabog nang marinig ang kanyang kahilingan. Ano ang ano sa palagay mo ang sinasabi mo 30% sino sa tingin mo talagang hindi kami makakaligtas kung wala ka? Pinuno, tingnan mo lang kung gaano siya ka-greedy. Pinagamot mo siya ng may pagkamapagbigay at dito siya humihingi ng higit pa. Si Lillian din, ay malinaw na nenas kay Daryl at sinubukang makipag-bargain. Darren, 30% ang malayo. Maaari ba nating makipag-ayos ito hindi? Umiling si Daryl sa hindi matitinag na determinasyon. Si Lillian at ang kanyang mga kalalakihan ay maaaring may sapat na kasanayan upang manghuli ng ilan sa mga hayop na natagpuan sa gilid ng lugar na natatakpan ng makamandag na ulap. Ngunit kung sila ay tunay na tatahak sa kailaliman, wala sa kanila ang magtatagal ng 1 minuto bago matanggal. Bakit kainapakan ni Lillian ang kanyang mga paa sa pagkabigo? Mabuti, mali yata ang paghusga ko sa iyo. Kailangan lang naming hanapin ang itim na sand pythons nang wala ka. Hindi na kailangan ang iyong patnubay. Napakadumi. Naisip ko na siya ay isang taos-pusong tao. Sino ang nakakaalam na siya ay magiging napakasakam na paisip si Lillian sa sarili. Hinaway niya ang kamay sa mga tauhan at sinabing, tayo na. Si Otis at ang iba pa ay binigyan si Daryl ng masamang tingin bago lumiko upang sundin si Lillian sa lason na ulap. Nang makita na hindi sila handa na sumuko, sumimangot si Daryl at binalaan sila, hindi ko gagawin iyon kung ako kayo, magsisisi kayo na pumasok na wala akong tulong. Si Otis at ang iba pa ay natawa sa kanyang sinabi. Ang piraso ng basurang ito ay malinaw na nagtatampo ngayon na napagtanto niyang wala siyang makukuha sa amin. Magsisisi kami sa pagpunta nang wala ang iyong tulong anong biro baliwalain lang siya. Napagtanto na hindi sila makikinig, bumantong hininga si Daryl sa pagbitiw sa tungkulin bago sila habulin. Kung siya ay naging matapat, hindi man siya bat ng isang pilikmata sa mga walang ingat na brats na ito. Ngunit ngayon, wala na siyang puso na panuurin habang nagpapadala sila sa kanilang misyon sa pagpapakamatay. Naging malamig ang ekspresyon ni Lillian nang mapansin niyang sumusunod si Daryl sa kanila. Huminto sa pagsunod sa amin, mawala. Sumigaw siya. Trituhin niya ang lalaki ng may respeto, ngunit binayaran niya ang pabor sa pamamagitan ng paghingi ng higit pa. Ang gayong pag-uugali ay malinaw na nasaktan si Lillian at kitang-kita siya sa presensya ni Daryl. Mapait na ngumiti si Daryl at binuka ang kanyang bibig upang tumugon, ngunit nanigas nang minsang nakita niya ang nasa likuran ni Lillian at ng iba pa. Kabanata 2478. Agad na lumingon si Lillian at ang iba pa nang mapansin ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Daryl, at napailing lahat sa kanilang nakita. Ang isa pang pangkat ng mga adventurist na binubuo ng humigit kumulang na mga kalalakihan na teenager ay lumapit sa isang matatag na bilis. Ang bawat tao ay malakas sa pinakamahina sa gitna nila na nireranggo sa antas ng 5 Martial Saint at ang pinakamalakas na ranggo sa antas ng 2 Martial King. Ang mga kalalakihan ay nilagyan ng buong katawan na naka-suot na helmet at gas helmet na higit na mas advanced kaysa sa kay Lillian at sa kanyang mga kalalakihan. Thought kapag ang dalawang grupo ay tama bago ang bawat isa, ang pinuno ng kalbo na ulo ng kabilang pangkat ay naskan ang nakaraang Otis at ang iba pang mga kalalakihan bago tuluyang nakatuon kay Lillian. Ang kanyang mga nasasakupan ay naakit din bilang kanilang pinuno sa hitsura ni Lillian. Namumutla pa rin ang noo ni Lillian mula sa naunang laban, ang kanyang mga nakakaakit na tampok ay mas naging sophisticado habang tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay nakabalangkas ng pulang katad na jacket na suot niya, na binibigyang diin ang bawat kurbo ng kanyang perpektong figure. Ano ang isang kaaya-aya sorpresa na natagpuan ang tulad kagandahan na ito? Sinabi ng kalbo na lalaki na may kasuklam-suklam ng ngisi, na halos nakadikit ang mga mata kay Lillian. Ang mga lalaking nakatayo sa likuran niya ay sumunod at nagsimulang ngumiti din ng masama. Ang pinuno na kalbo ang ulo ay tinawag na Earl Warren. Siya ang namamahala sa Snow Wolf Adventurists, na pinakamahusay na isang pinarangalan na pangalan para sa isang pangkat ng mga tulisan. Hindi mabilang na mga pangkat ang naipadala sa Wild Deserted Secret Region ng iba't ibang mga puwersa sa kabuuan ng 9 na kontinente kamakailan, nagpasya si Earl na dalhin ang kanyang mga tauhan at subukan din ang kanyang kapalaran.
Ngunit bago makaharap ang anumang mga hayop sa kanilang daan, nagawa nilang matagpuan si Lillian at ang kanyang mga sakop sa halip. Kahit na si Lillian ay labis na nabalisa ng sabik na mga mata na nakatuon sa kanya, alam niya na wala siyang posisyon na gawin ito. Siya ang pinuno at natural, ang pinakamalakas sa Bloodthorn Mercenary Team, na nireranggo sa antas ng isang Martial King. Kahit na wala siyang lakas sa harap ng mga lalaking kaharap niya. Marami sa mga lalaking ito ang nireranggo sa iba't ibang antas ng Martial King, at kasama ang kalbo na ulo na nireranggo na kasing taas ng antas ng ika-3 Martial King, si Lillian at ang kanyang mga kalalakihan ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Kapatid, pinilit ni Otis ang isang ngiti at kumugkob kay Earl na sinusubukan na nasa kanyang mabuting panig. Narito tayong lahat para sa parehong layunin ng pangangaso ng mga hayop, dapat tayong magbantay sa isa't isa. Ang ekspresyon ni Otis sa oras na ito ay puno ng kahinhinan at pag-adulate ng walang bakas ng kanyang dating paghamak kay Daryl. Bago pa siya matapos, nag-ambala ang isa sa mga nasasakupan ni Earl. Sino sa palagay mo ang tinatawagan mo ang iyong kapatid? Isang matipunong na tao ang humakbang ng mabangis bago sinampal sa mukha si Otis ng walang babala. Itigil ang pag-arte tulad ng alam namin sa iyo o kung anuman. Snap! Si Otis ay pinadalhan ng umiikot sa hangin bago siya lumapag sa lupa na may paumanhin na sigaw. Tinakpan niya nang walang magawa ang kanyang mukha. Ano ang nagawa kung mali ang ginawa ko lang ay magsalita, akala niya. Tinitigan ni Earl si Lillian at ang iba pa habang iniskan ulit sila at ninisyon. Sa itsura mo, parang nasa labanan ka hindi pa matagal. Aling mga hayop ang napatay mo kung nagawa mong makuha ang iyong mga kamay sa panloob na mga core? Mas mabuti mong ibigay mo ito sa mga bagay bago makulit ang bagay na sumigaw ang lalaki sa tabi ni Earl. Si Lillian at ang kanyang mga tauhan ay nagbahagi ng hitsura ng pag-aatubili at galit. Isang pangkat ng mga tulisan. Masipag kaming nagtatrabaho upang matapos ang mga itim na sand python, bakit natin ibibigay sa kanila ang mga panloob na core na isip nila sa kanilang sarili? Ang isa sa mga miyembro ng Bloodthorn ay sumagot ng maingat, mga kapatid, hindi namin posibleng mapapatay ang anumang mga hayop. Dito lang kami dahil sa kuryosidad. Natagpuan namin ang ilang mga black sand pythons ng mas maaga, ngunit tumakbo kami pagkatapos ng hindi pagtupad upang labanan sila at napunta kami dito. Si Lillian at ang iba pa ay walang tigil na tumango bilang pagsang-ayon na pangiwi si Earl bilang sagot, hindi nagtitiwala sa kanila. Mga kapatid noon nang biglang tinuro ni Otis si Daryl at sinabi. Ang taong ito dito mismo ay pamilyar sa lugar, alam niya kung saan hahanapin ang mga itim na sand python. Ang mga mata ni Otis ay kumislap ng tuso. Alam niyang hindi sila papayagang umalis ni Earl at ng kanyang mga tauhan nang hindi muna nilalabasan ng isang bagay sa kanila, kaya maaari niyang subukang ilipat ang kanilang pansin sa ibang lugar upang siya at ang iba ay makatakas. Saglit na napatulala si Daryl. Hindi niya mapigil ang mapakita ang isang inis na sulyap kay Otis, paano ako nadrag sa pag-uusap na ito medyo isang tusong kapwa, siya. Sinusubukan ba niya akong gamitin bilang isang decoy? Kabanata 2479. Agad na lumingon si Earl at ang mga tauhan niya kay Daryl. Humakbang si Earl kay Daryl at pinagmasdan siya pataas at pababa bago magtanong, alam mo kung saan hahanapin ang mga black sand pythons? Ang brat na ito ay mukhang matagal nang narito, kasama ang kanyang pansamantalang damit na gawa sa balat ng hayop at mga galos sa kanyang mukha, naisip ni Earl. Saglit na pinag-isipan ni Daryl bago ngumiti. Oo, si Earl at ang kanyang gang ay maaaring mukhang napakalakas upang hamunin ang paningin ng iba, at sa totoo lang hindi sila isang banta kay Daryl, ngunit upang hindi mailantad ang kanyang totoong pagkatao, kailangan niyang pigilin ang laban sa kanila. Mabuti. Ngumiti ang ekspresyon ni Earl bago siya sinabi ng cool, dalhin mo kami doon. Humarap siya kay Lillian. Hati, sumama ka na. Huwag subukang sabihing hindi. Hindi ako ang pinakamatiisin na lalaki. Kumuha sa aking masamang panig at papatayin ko kayong lahat. Hindi ito biro, huwag mo akong subukan. Dahil sa takot sa mali siya na aura ni Earl, tumalon sa takot si Lillian, hindi naglakas loob na tanggihan ang utos. Tama, mas mabuti ang lahat sa piling ng isang magandang babae, sabi ni Daryl na nakangisi habang iniisip niya sa sarili, ha? Binalaan kita noon tungkol dito, kung nakinig ka lang sana. Tingnan mo kung saan ka nakuha. Bakit ikaw?
Tinitigan ni Lillian ang mga punyal kay Daryl sa pagkabigo, malinaw na mahal niya ang bawat sandali ng kanilang pagdurusa, bilang tugon sa aking naunang pagtanggi sa kanyang kahilingan para sa mas mataas na komisyon. Hindi ko dapat hiniling ang kanyang tulong upang maging gabay namin, naisip niya. Gayunpaman, kung ano ang hindi niya napagtanto ay si Daryl ay kumilos sa paraang ginawa niya upang mapanatiling ligtas sila. Tayo na. Sa wakas ay nagpa siya si Earl na naabot na niya ang hangganan ng kanyang pasensya at inutusan ang kanyang mga sakop, na itulak si Otis at ang iba pa habang pinipilit niya sina Daryl at Lillian na sumulong sa kakahuyan bago siya. Si Otis at ang iba pang mga kasapi ay tumayo ng walang magawa. Ang kanilang mga ekspresyon ay nawala ng pag-asa dahil sa labis nilang nais na sundin sila at iligtas si Lillian, ngunit wala silang lakas na gawin ito. Sa kabilang banda, si Earl at ang kanyang mga tauhan ay sumulong sa kalaliman ng lambak ng kamatayan at nagtungo sa isang lugar na tinawag na mystical na bulaklak dagat sa ilalim ng mga tagubili ni Daryl. Dahil sa pagkabigo, tumanggi si Lillian na tumingin kay Daryl sa daan, ang mukha niyang mas nakakaakit mula sa pagpout niya. Si Daryl, syempre, hindi ito binigyan ng pansin. Pagdating ng kalahating oras mamaya, si Lillian ay sumugod sa gulat at nagyayelo sa tanawin na lumitaw sa harap niya. May mga bulaklak hanggang sa nakikita ng mga mata, nakahawig ng isang karagatan na nabuo ng mga bulaklak. Ang manipis na ambon ay sumikop sa lugar kung saan pinalamutian ng mga kumpol ng mga bulaklak ang mga palumpong na nakakalat sa paligid ng bukid, nakikipagkompetensya para sa pansin ng mga nakakakita habang nagsasama sila upang bumuo ng isang ibang makamundong larawan. Nakatulala si Lillian habang nagbubulungan, napakaganda nito. Si Earl at ang iba pa sa tabi niya ay tulala rin. Naisip nila na ang buong wild deserted secret region ay nakatayo sa isang malaimpyerno na kapaligiran. Wala sa kanila ang may isip na ang isang lugar na makalangit na ito ay magkakaroon sa loob ng lugar. Si Daryl naman ay tumabi sa kanila na may misteryosong ngiti. Ang mystical bulaklak dagat bago sila ay maaaring maganda sa hitsura, ngunit sa katunayan ay ang pinakamapanganib na lugar sa lambak ng kamatayan. Tulad ng pagkakatutuyan ng hitsura ng mga kakaibang halaman, labis silang nakakalason. Karamihan sa kanila ay may kakayahang maglabas ng isang bango na maaaring maging sanhi ng guni-guni. Ang ulap na umikot sa itaas ng lugar ay tiyak na produkto ng nakakalason na gas. Tahimik na pinaputok ni Daryl ang kanyang panloob na lakas upang makabuo ng isang hindi nakikitang hadlang sa paligid niya, at bamulong kay Lillian, halika sa aking mga bisig. Nagplano si Daryl na gamitin ang nakakalason na ambon laban kay Earl at sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila rito. Dapat hadlangan ng hadlang ang nakakalason na ambon at protektahan si Lillian mula sa impluwensya ng ambon. Ang mukha ni Lillian ay namula ng pulang-pula sa kahihiyan. Sinama niya ng tingin si Daryl at sinabing, "You shameless, get away from me." Ang kulit mo. Hindi lamang siya matako ngunit siya ay masungit din. Paano siya naglakas loob na ipatong sa akin ang kanyang maruming kamay, naiisip niyang naiinis. Kabanata 2480. Hindi nag-abala si Lillian na itago ang pagkasuklam sa kanyang mga mata habang nagsasalita ito. Siya ay likas na lumipat upang malayo ang kanyang sarili mula kay Daryl, hindi tumutulong ngunit sa pakiramdam mas at mas naiinis ng lalaki bago siya. Sa kasamaang palad, aksidenteng nalanghap niya ang ambon habang papalayo siya. Crap! Isinumpa ni Daryl sa loob, sawang sa katigasan ng ulo. Nilalayon lamang niyang protektahan siya mula sa ambon sa pamamagitan ng pag-secure sa kanyang mga braso sa likod ng hadlang, ngunit malinaw na hindi niya ito pahalagahan. Brat! Si Earl at ang iba pa ay kumalas mula sa kanilang mga nakasisilaw na estado mula sa nakamamanghang tanawin at galit na sumigaw kay Daryl, "Nasaan ang mga Black Sand Pythons? Hindi ka maglalakas loob na laruin kami, hindi ba ito ay malinaw na walang Black Sand Pythons pugad sa paligid dito?" Dahan-daang pinalibutan ng mga kalalakihan si Daryl habang nagsasalita sila. Pinagmamasdan si Lillian sa buong oras, pinilit ni Daryl na ngumiti at kunwaring gulat at ipinaliwanag, "Mga kapatid, sumumpa ako na hindi ako nagsinungaling sa iyo. Ang lugar na ito ay ang pugad sa Black Sand Pythons. Ito ay lamang na ang mga nilalang na ito ay likas sa likas at malamang na nagtatago sila sa ilalim ng mga bush. Kita mo yang ambon kung saan man ito makapal, doon nagtatago ang Black Sand Pythons." Tila tinanggap ni Earl at ng kanyang mga tauhan ang paliwanag ni Daryl at nang walang pag-aalinlangan,
Iginuhit nila ang kanilang mga sandata at masigasig na sinisingil sa direksyon kung saan pinakapal ang ambon. Mangangaso ako sa bawat huling sawa dito. Boss, magpahinga muna tayo pagkatapos makuha natin ang mga panloob na core ng Black Sand Pythons. Maaari rin kaming magsaya kasama ang sisiw na iyon haha, sinabi mo na. Nagbubuhos ng masasamang salita mula sa kanilang mga bibig pagpasok nila sa ambon. Ang kanilang mga mata ay namula ng halos agad na makipag-ugnay sa kanila at nalanghap ang ambon. Hindi nagtagal bago ang mga kalalakihan ay nagsimulang mag-swing ang kanilang mga sandata sa isa't isa na parang wala sa kanilang isip. Itim na sand pythons, nakikita ko sila. Haha, mamatay ka. Naglakas loob ka ba na kunin ang aking panloob na mga core? Ihanda mo ang iyong sarili. Akin ang panloob na mga core sa ilalim ng malakas na impluensya ng guni-guni na sanhi ng ambon. Si Earl at ang kanyang mga tauhan ay kitang-kita na mas nabaliw at marahas sa minuto. Wala sa kanila ang may pahiwatig na hindi nila pinuputol ang itim na sand pythons, ngunit ang kanilang mga kasama. Ang mga pagngalngal at pag-iyak na pinahihirapan ay tumas at bumagsak habang ang dugo ay nabuhos. Bagaman medyo nabalisa, nanatiling walang ekspresyon si Daryl sa nakikita. Nakuha ng mga scum na ito kung ano ang nararapat sa kanila. Gayunpaman nakakalungkot na aktwal na masaksihan ang tanawin ng kanilang pagpatay sa isa't isa. Ano kinilig si Lillian sa nakita, na panganganang hindi nasabi. Anong nangyayari, hindi ba sila kabilang sa iisang pangkat? Bakit bigla silang nag-away ni hindi nila pinipigilan, naisip ni Lillian. Maaaring nalanghap din niya ang ambon, ngunit pinapanatili ang malinaw na pamumuhay na may medyo banayad na paggamit. Napansin ang gulat na ekspresyon niya. Huminga ng malalim si Daryl bago ipaliwanag, walang anumang mga black sand pythons dito sa lugar na ito. Inakit ko sila dito para sa nag-iisang layunin ng paggamit ng mist na laban sa kanila. Ang ulap na iyon ay nakakalason at maaaring maging sanhi ng guni-guni. Kung mas lumanghap ka, makakakuha ka ng mas mabaliw, at kalaunan ay tuluyan kang mawawala sa isipan. Nilingon ni Lillian si Daryl na ikinagulat niya, hindi kayang bumigkas ng isang salita bilang tugon. Ang lalaking tumayo dati ay hindi naiiba kaysa sa iba pang ordinaryong tao, ngunit paano niya nalaman ng ganun kalaki? Hindi niya marahil makipagsapalaran sa mga mapanganib na lugar na isinasaalang-alang ang kanyang katamtamang lakas. Ngunit kung ganun, paano niya nalaman ang lahat ng ito?